So, what's up everyone? Ayan. So, dahil ngayon ay Lenten season at we are celebrating the Holy Week, ngayon, ang content natin ay nasa angle or perspective naman ng Bible. So, let's talk about positive parenting in the perspective naman ng Bible. Maraming mga magulang, I mean, na ginagawa or naniniwala sa ganitong belief, may ganitong belief. Ginagawa ko ito kasi nasa Bible ito. Okay, so wala namang problema dyan eh. Pero paano kung hindi Bible yung talagang may problema? Kung di ikaw mismo, kung paano mo ginagamit ang Bible sa iyong pagiging magulang o parenting or pagbibigay ng disiplina. So kung ikaw ay bago pa lang pala dito sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe to our channel and please also paki-click na lang din ng notification bell at paki-like na lang din ng ating video, paki-comment no kung may gusto kang i-comment, may gusto kang itanong, and also don't forget, please share this video as well. Ang pag-uusapan kasi natin ngayon ang yung paggamit ba natin ng salita ng Diyos para daw magbigay ng guidance at magbigay ng control dun sa ating mga anak. And this is very common to all Christian believers. Bago natin simulan, magkakaroon lang tayo ng paglilinaw o lilinawin lang natin. Hindi ako kumakalaban sa Bible in this content. Okay? Ayokong sabihin, ayokong baka magmukhang kinakalaban ko yung Bible. Now, I just would like to disclose, ako naman ay isang Christ believer. I am a Christian. I believe in Christ. I only believe in the Bible. So yun, magkalinawan muna tayo. Doon muna, context setting lang muna. Lahat ng mga sinasabi sa Bible, excuse na lang dun sa mga individuals na nanonood nito na hindi naniniwala. But for us, Christians, we always believe and we live that the Bible is our guide. Pero ito lang yung kasi yung tanong eh. Paano ba natin talaga ito ginagamit o ina-apply sa pagpapalaki ng ating mga anak? Kasi minsan, ang mga nangyayari ay ganito, ginagamit ang Bible para ma-justify yung galit, yung ating frustrations, at yung intentionality natin of controlling our kids. No? Imbis na gamitin natin ang Bible to show love, to show patience, to show guidance sa ating mga anak. For this video, pag-uusapan natin yung 5 bagay. Okay, 5 bagay paano nagagamit ng mali ng perspective ang Bible sa parenting, sa pagpapalaki o pagdidisiplina ng ating mga anak. Okay, so ready na ba tayo? So, okay, point number 1, yung rod versus yung pananakit. Now, ang isa sa pinaka-popular na Bible verse na palaging ginagamit, and in fact, no, lagi itong nako-comment sa marami sa aking mga content, ay yung nasa Proverbs, yung spare the rod, spoil the child. Ito yung pinakagamit na verse na kung saan ang madalas ito yung ginagamit to justify yung pamamalo ng mga magulang or ng magulang sa kanyang anak. Pero guys, let's understand this na historically kasi yung rod, okay, yung rod na to, yung rod na yan, ginagamit yan ng mga shepherds. So if you're going to read the Bible, ginagamit yan ng mga shepherds. So ano ba ang purpose ng rod na yan? Yung rod na yan para maggabay dun sa mga sheep, yung mga tupa. Diba? So yung mga tupa in the Bible, that's us, the people. No? That's in the family, that's our children. So yung rod, ginagamit yan para to guide and to protect. Yung mga shepherds, yung rod na yan, hindi lang basta tungkod lang yan. Kundi yan mismo, no, it helps driving the wolves or any kind na mga na umaatake dun sa kanilang mga inaalagaang tupa. So, ibig sabihin, yung rod na yan, hindi yan ginagamit para saktan yung kanilang mga sheep. And just the same as well sa ating mga anak. Yung rod na yan, hindi yan gagamitin. Hindi yan ginagamit para saktan yung ating mga anak. But ginagamit yan para magbigay ng paggabay at proteksyon sa ating mga anak. Ang babalik ko lang na tanong,
yung baka hindi ka nagdidisiplina, baka gusto mo lang maglabas talaga ng galit mo. At yun, after mong maparusahan yung bata, after mong mapalo, masaktan, oh, ano bang nangyari? Naging close ba kayo? Talaga ba? Naging close lang kayo? O for compliance only lang yung anak mo? May totoo ba talagang naging closer yung relationship? O mas lalo lang lumayo? O baka feeling mo lang ngayon, ay close kami ng anak ko. Baka feeling mo lang. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Kasi sa mga bata, to comply and to make sure na lang na hindi sila masaktan, to avoid, ay sige, feeling close na lang kami ni nanay or feel close na lang ako kay tatay para wala nang gulo. To avoid na lang the conflict. And our key insight for this, discipline should produce understanding, not fear. Kasi, kaya nga tayo nagbibigay ng disiplina, hindi para takutin, kundi para mas maintindihan niya kung ano yung tama sa mali. Number 2, okay, ginagamit yung Diyos, si God, bilang pananakot o panakot. Ang maraming mga magulang, no, mahilig sabihin na, nako, magagalit sa'yo si Lord. Ikaw ba, mahilig ka bang ganun? Na? Ginagawa mo tuloy panakot yung Diyos. Alam mo, ginagawa mong monster, ginagawa mong halimaw yung kabanalan ng Diyos sa totoo lang. Let us understand that God is a God of relationship. What God wants is relationship building. In fact, in the Bible, kung basahin mo yung, I think it's the book of Corinthians, ang sabi ni Paul mismo, go back dun sa nakaaway mo. Bago ka humingi ng tawad kay God, kay Christ, go back muna. Repair the relationship because God is a God of relationship. Hindi siya Diyos ng takot. Hindi siya nananakot na Diyos. Kaya nga, ang dami ng mga bata ngayon tuloy, ang tingin nila sa Panginoon ay Panginoong nakakatakot. Instead of building relationship to God, hindi. Mas takot yung nangingibabaw. Ang tingin nila ngayon sa Diyos to na napaka-judgmental. Ganon yung tingin na nila tuloy. And this is true ha. Hindi to eme-eme lang ha. In fact, there is a study that many of the kids today doesn't want to go to church and doesn't want to believe on that kasi nga ang akalan talaga nila, yung Diyos na yan ay nakakatakot. Now, let us reflect. Ikaw as a parent right now, ano yung image ng Diyos na naibibigay mo sa anak mo? Paano siya naguhulma? Paano niya tinitingnan? Paano niya iniintindi? Paano niya nakikita yung Diyos? Kung takot yung dahilan ng pagsunod, fear-based faith does not last. Relationship does. Okay, let's go. Number 3. Ang number 3 naman na point is yung pagkakaroon ng selective obedience. Okay. Ang gusto kasi natin ng mga parents, sumunod yung mga bata. We want them to be obedient. That's fine, no? Lahat naman tayo ganun eh. We train them to be obedient. No? Kasi nga sabi naman dun naman talaga sa Bible, ang sinasabi, children, obey your parents. Honor your parents, obey your parents. Malinaw yon sa book of Ephesians. That's very clear. Pero, eto naman ngayon, nakakalimutan natin mga magulang, hindi natin tinapos yung verse yung chapter na yun eh. Ang sabi naman dun sa Bible naman, parents, do not provoke your children to anger. Okay? So, teka muna, i-parent ako eh, dapat meron akong authority. Dapat ako yung nasusunod. Yes, totoo naman yon. May authority ka bilang magulang, pero hindi ibig sabihin na ikaw lang yung napapakinggan. Responsibility din natin ng mga magulang ang matuto tayong makinig sa ating mga anak. Pakinggan din natin sila. Hindi ibig sabihin dahil ikaw ay magulang, lahat na lang ng sasabihin mo dapat obey. Hindi. Dapat marunong tayong makinig. Communication is very important. Kaya nga napoprovoke sa galit yung mga bata. Bakit? Ako nga noon eh, kahit ako, natatanong ko rin yun eh. Ba't sinabi ito ni Lord dun sa Bible na parents, do not provoke your children to anger? Kasi yung mga anak natin, kailangan mapakinggan. Tapos, yung mga anak natin, reflection din yun sa atin bilang magulang. Whatever is our character, our attitude, our perspective, our mindset, reflection yung ating mga anak doon. So, paano tayo mag-isip, yung ating behavior, sila yung reflection. So, kung yung mga anak natin, di ba, napapariwara,
alam mo, aggressive behavior. That's also us as parents. Kaya matuto tayo, hindi lang tayo ang napapakinggan. Ang accountability rin natin ng mga magulang is also to listen to our children. No? Hindi lang dapat na nakikinig yung anak mo, tayo rin naman dapat makinig tayo sa kung ano sila. And remember this, in every generation, there is always mga pagbabago or evolution. And not necessarily mean na dahil magulang ka, alam mo lahat. Hindi. Maraming mga bagay na hindi mo naiintindihan, lalo na sa pagbabago ng panahon at henerasyon. At kailangang maintindihan mo yun. And our children have their own language and we have to understand them. Sa bawat panahon, hindi pare-pareho yan. Yung mga 90s, iba sa panahon ngayon. Huwag mong ikumpara yan. Kaya napakamahalaga as parents, you have to listen. Parenting, always remember this parenting is not one-sided. It is a mutual responsibility. Okay, let's go. Number 4 ay ang spiritual bypassing ng emotions. Kapag ang bata umiiyak o galit, ano bang laging sagot natin? Na may problema yung anak mo, anong sinasabi natin? Magdasal ka. Pray. Wala namang problema doon. Actually, tama naman yun. Pero ito kasi yun dapat mo na kasi pakinggan mo muna. Okay? Kasi kapag sinabi mo ng spiritual na bagay, which all of us maybe would agree with me, kapag spiritual na mga bagay na, medyo yung pinaka-highest level. Kasi immeasurable yun It's too difficult to understand spiritual matters or spiritual things only by the grace of God. We all know that. Na kapag yan ang binanggit mo na, tapos na ang kwento, tapos na ang usapan, uwian na. Okay? So, ano bang sinasabi ko lang dito? Dapat muna tayong matutong makinig. Bago mo sabihang, anak, mag-pray ka lang. Tapos na yan. No? Parents, be emphatic. Be open to listen. Kaya nga, sinabi ko kanina listening is very important. Pakinggan mo muna sila. Tulungan natin silang maintindihan kung ano yung nararamdaman nila, nararamdaman ng anak mo. Remember that your child ay nasa development stage pa. Hindi siya katulad mo na adult na malamang yung brain development mo ay sobrang mature. So yung anak mo, ano pa yan, developing pa yung kanyang brain, yung kanyang emotion. So hindi pa nila mismo naiintindihan yung kanilang emosyon. Kahit gaano pa katalino yung anak mo, no? Wala yan sa katalinuhan. No? Mahalagang maintindihan natin, maintindihan niya kung ano yung kanyang nararamdaman. At ikaw yun ang tutulong sa kanya na intindihin mo. Kasi kapag sinabi mo, mag-pray ka na lang. Mag-pray ka na lang, anak. O yun, ang ibig sabihin, pinatahimik mo na siya. So this is the problem. If we keep on doing that, anong nangyayari sa bata? Mas umiiwas. Hirap na siyang mag-open up. Mas umiiwas na lang para hindi na masaktan. Let us remember this insight. Okay? Emotional coaching comes before spiritual teaching. I might be wrong with this, but based on my experience lang naman as a father, as a parent, ito yung ginagawa namin. Before I touch on spiritual matters, I make sure na I was able to touch the emotions of my kids. Kung meron man mali dito, paki-correct na lang din, paki-comment na baka may parents dito, baka may pastor dito or pari, let me know. No? Pero based on my experience, emotions comes first before the spiritual matter. Okay? I asked my kids, how do you feel? Anong nangyayari? Ba't ka umiiyak? So I allow them muna to express and understand their emotions and validate their emotions first before we go through, okay, itong mga bagay na to, pagdasal natin. Ito yung mga prayer request mo. Now, let's go to the number 5, yung control versus guidance. Kapag ang parenting ay puro na lang utos, puro takot, puro control, nagmumukha na tuloy itong sobrang spiritual. Yun, nagmumukhang parang siyang spiritual, pero yun, ang totoo pala, authoritarian na ito. Hindi lang natin namamalayan. We just thought that it is spiritual, that it is still spiritual and it is still according to the Bible. Again, I will go back. Always remember that what the Bible says about parenting is all about relationship. It is all about teaching. It's not all about takot. Hindi siya tungkol sa pangungontrol. Ang mga reflective questions natin rito, yan, sumusunod ba ang anak mo dahil ito ay naiintindihan niya? O sumusunod lang siya dahil takot siya sa'yo?
Kasi hindi pa lang nakapagsalita, agad na nang babanatan mo ng Bible verse. Diba? Pag binanatan mo na ng Bible verse, wala na yan. Sarado ng tindahan dyan. Let us remember that in parenting, our goal is the internal character, not the external compliance. Mahalaga yung nasa loob because that will sustain and that will last long. That will make them, that will shape up their life, their character. So, synthesize lang natin bago tayo magtapos. Balikan natin uli. Gusto kong ulitin ito, hindi mali ang Bible. I'm not saying na may kamalian sa Bible. Pero pwedeng maging mali ang paggamit ng Bible pagdating sa parenting. Maaari mo siyang ginagamit para manakit, ginagamit mo ang Bible para manakot, ginagamit mo ang Bible para patahimikin, o ginagamit mo rin ang Bible para kontrolin ang bata. As parents, we want our child to be obedient. Yes, tama yun. Parte yun. Pero hindi lang yung hindi yun yung pinaka-overall goal ng parenting, kundi ang transformation ng puso ng bata. Kung ang anak mo, sumusunod siya dahil siya ay natatakot, hindi yan natututo. Pero kapag naiintindihan ng bata kung bakit niya ito gagawin dahil ito ay tama, naiintindihan niya na ang tama ay tama, kahit wala ka pa, no? Pipiliin niya yung gawin yung tama. Yun ang pinaka-ultimate goal natin. So kung nagustuhan mo ang content, ang video na to, please like and share this video. And also don't forget again to subscribe to our YouTube channel. And also to click the notification bell. So hanggang sa susunod natin na positive parenting topic, kita-kita ulit tayo and God bless everyone.